Sooner or later, Compostela Valley Province will be named Davao de Oro, as a law pushing for its new name has been passed and signed by Philippine President Rodrigo Duterte. To thoroughly examine if the said province is really deserving of such name, before a plebiscite to be conducted, we searched and documented the extraction of gold until it transformed the lives of people very dependent of such kind of metallic mineral. Join us as we unearth the most functional, large-scale mining firm in the said province, Apex. Ang Apex Mining Company Incorporated ang usa sa mga nahatagan og Mineral Production Sharing Agreement kon MPSA dinhi sa Compostela Valley Province. Ang ilang unang MPSA may coverage nga 680 hectares. Ang ikaduha dunay 1,559 hectares coverage. Laing nahatagan og MPSA dinhi sa Combal mao ang Alson Development and Investment Corporation, Nationwide Development Corporation, Napnapan Minerals Resources Incorporated, o King Eagle Exploration and Mining Corporation. Samtang ginasulat kini nga dokumentaryo, ang Apex pa lang ang operational. Sukad kini nag-operate niya atong tuig 2008 hangtod December 31, 2018. Dako naambit nga salapi ang Apex Mining. Sa national taxes sama sa excise tax, nakahatag na kini og 600 million pesos. Actually, in the excise tax, the 4%, the division is this way. 60% goes to the national, and then 40% goes to the local. Yes. Then out of the 40%, 20% goes to the province, and then 45% goes to the municipality of Maco, and then 35% goes to the barangay. For our case, we have two barangays. We have Barangay Masara and Barangay Teresa. So they have to divide for the 35%. Yan. But we remit the total amount to the national, and then it's just the local government who will ask from the national their share. Sa maong bahinay, 360 million pesos ang napadulong sa national government. Samtang 240 million pesos mitugpa sa local government unit sa Combal nga gibahin-bahin ngadto sa 48 million pesos para sa provincial government, 108 million pesos para sa municipal government of Maco, ug tag 84 million pesos para sa Barangay Masara ug Teresa. Gawas sa excise tax, nakahatag na usab og 241 million pesos ang Apex para sa corporate income tax, 115 million pesos para sa fee sa customs, 251 million pesos para sa documentary stamps ug ubang buluhisan. For business tax, local tax, if we include everything like the real property tax, the local business taxes, the occupational fee, the professional fee, we already have paid from the start, from 2008, 628 million. Kay lagi ancestral domain man sa tribong Mansaka ang yutang gimina sa Apex Mining. Nagbayad usab ang Apex og royalty fees nga mikabat na sa 64 million pesos sukad 2008 hangtod 2018. Sa maong gihapong period, naghatag usab ang Apex og surface rights fees sa maong tribo nga mikabat na sa 243 million pesos. They saw a big leap in the business tax because
When the management of Dr. Brown came in, he is very specific in saying, you don't negotiate with taxes. You do what's right. Declare whatever is really have to be declared, and then you pay. We have to pay. For 2014, we paid for business tax alone, it's 32. Then 2015, it went down. But in 2016, it started to go up. We paid 54 million, and in 2017, 57 million, and in 2018, 60 million. This year, we almost paid 80 million for taxes. That's why we are consistent awardee of #1 taxpayer in Maco. Kung sumahon tanang nahatag nga buhis sa Apex ngadto sa gobyerno, lokal man o nasyonal, migabat na sa kapin 2 billion pesos. Nakabot ang maong kantidad sa salapi para sa tibok nasod o probinsya sa Comval tungod dinhi sa gimina nilang yuta, daghang oro ang ilang nakabkab. Ginasulod na nato ni mga panahona ang gitawag nila nga ore drive. Buot pa sa bot, kini nga area, palahos dito sa Tumoy, mauna ang kanang pag-extract sa mga bina. Dito sa bina, dito nagtago ang mga bulawan. So, padulong na takaron sa area, diin, dunay nagabarina para i-extract ang mga ore. Ano ginatawag na mo mechanized mining methods in which we are using the jumbo drill in order to accelerate our development and drives. Now, niata karon sa level 485 masarita to split bin. Barina ta. After this one, butangan na to og delamita, then charge ta. In which some blasted materials will be brought to the milling plant for processing. Daghan naman tayo nakita nga mga bato, sir. Kaning mga bato nga ato nakita karon mo ning mga dalhon dito sa gawas. Yes, sir. That's true. Actually, amo ni siyang scope, sulod na mo sa loader, idam, ato padulong sa mill. Ihaw na mo padulong sa mill. Kanang ato mga nakita, sir, nga murag mga isa ba na tubo or na mga bangag-bangag. What does it mean? Actually, that is what we call friction stabilizer or rock bolt. Ang purpose ana nga para doon natay ground support nga that is part of our ground stability by introducing rock bolt para dili basta-basta mahugno ang atong back rock. So sa pamaagi nga ingon ani adunay safety ang atong mga tao nga nagtrabaho diri sa ground. Sa pikas bahin sa tunnel, nahingang nga ako sa akong nakitang mga chalcopyrite. Pagtuon akong bulawan na sila. Makatuo ka nga bulawan kini tungod sa gipakita ni ining kolor ug ang batasan ni ini sa pagkidlap-kidlap. Kani atong nakita karon unsa ni nga mga bato ug unsa ni atong nakita nga nagkidlap-kidlap sulod ani nga bato. Okay, actually this is what we call chalcopyrite. Meaning the composition of this is copper and iron sulfides. Now, mo ni karon ang ginamina nato. Meaning to say, the gold content has already been present on the sulfides in which we are going to extract for this. Sa destino na naman, hindi kami pwede basta-basta doon magabante kung walang assay result. Meaning the geologist group, the mappers, they will have to take samples periodically. Then, i-determine how much gold content present on that working pieces. Then the mining operation will go again after and mine the area. Human maeksamin ang matag gisulod nga tunnel. Naa sa unom ngadto 8 ka oras ma-determine sa mga eksperto sa Bulawan kung duna ba gayo deposito sa Bulawan ang maong lugar. In every operation, pila ka tons of gold ang inyong ma-extract every day? As of now, currently, we are mining 1,800 tons of ore per day. Depende na sa grado. Kung ay 5 grams per ton,
na 7 grams per ton, na 2 grams per ton, na 10 grams per ton. So, ang amo dang ginamina, katong acceptable na the company will make a profit. Okay. So, kanang 1,800 tons per day, diri lang na sa isa ka bangag o for the entire operation of Apex? Sa kinatibok, for the entire operation of Apex. Noong pag-umpisa kasi dito, 500 tons a day lang muna. Tapos umakyat kami sa 800. Tapos napunta kami sa 1,500. Gradual yung increase. Kasi i-develop mo kasi yung area. Yung ngayon, nandito na kami sa 1,800 tons per day. And we are aiming for the 3,000 tons a day, pero hindi pa sa ngayon. Siguro, it takes around 5 years pa siguro kung namin makuha. Niining Masarita Level 485 split bin area, maka-average sila og 300 tons per day nga oro. Sa tibuok Apex, upat ka active portals ang ilang ginasulod gawas. So kanang 300 tons nga ore, pila ka gold ang gramo ang ano? Times say kung ang grado siya og 5 grams per ton. So sa 300 times 5, that is 1,500 grams or 1.5 kilos of gold. Imong ma-recover na tonelada. Kanilang area. Kanilang area. So kanang 1,800 tons of ore na, di ba? Or. Ore. So 1,800 nga ore nga atong makuha. Mga pila ka gramo sa bulawan atong maproduce. Kung adun natin grado nga 5 grams per ton, 1/8 times 5, that is 9,000 grams. Or that is roughly estimate to mga may recovery pa mga 200 ounces per day. Or that is 6 kilos per day. Nga bulawan. Mukota og 200 ounces of gold ang Apex kada adlaw. Ang usa ka ounce of gold nasa 31 grams. Kung sumahon tanan, mukabat sa 6,200 grams of gold ang ilang maproduce matag adlaw. Sa pagsulat ni nga dokumentaryo, sumala sa mga opisyal sa Apex, naa sa 2,100 pesos per gram ang gold. Busa, kung sumahon, naa sa kapin 13 million pesos ang posibleng ma-generate nga income sa Apex. Sa tibuok tuig, posibleng mo income sila og hapit 5 billion pesos. Pero, makabot ba gyud kaha sa Apex ang ilang kota matag adlaw? Hindi din kasi mayroon din kasing mga problema na darating sa operations at saka yung grado kasi ng ore natin hindi man siya consistent na yan talaga, fluctuating yung grade. So mayroong time na masubrahan namin yung grade, mayroon ding time na kukulangin, pero what we are trying to do is in the average, every month, hahabulin namin na makuha. Ang Apex, dunay 10-year projection program labot extraction of gold. Buot pasabot ba niini? Gikan sa tuig 2019 hangtod 2029, dili na mo operate ang Apex sa Mako. If ever nga magguwapo pang technology, sir, o na pa yung mga lying method nga pwede gamitin, sir, pwede pa mo extend ang mine life, sir. Or possible po, sir, kung mudako ang presyo sa metal price, sa gold price, sir, katong mga low grade na mong gibiyaan, sir, pwede na minahon usab para mas sustain ang life sa mine. So daghan og pamaagi, sir. Pag sinasabi mo kasing ore, profitable yan. Hindi, pag sinabi sa profitable, economics. So, kailangan kumita ka para di malugi ang kumpanya. Pampapasyeldo ka sa mga tao. Ang posibleng makuha sa Apex nga 6,200 grams of gold matag adlaw, wala pa gani maka 1/4 sa tibuok gold reserve sa tibuok probinsya sa Combal. Base sa datos sa mine sa Geosciences Bureau Region 11, naa sa halos 182 million metric tons of gold ang naa sa Combal. Partikularmente sa mga lungsod sa Moncayo, Pantukan, New Bataan, Mabini, Nabunturan, Compostela, Maragusan, Mawab ug Mako. Gituuhan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Combal nga wala pa makatunga og kuha sa gold reserve ang mga small o large scale miners.
Kini ginapang-mention ako ang mga gold rush areas. Usa lang ni sa mga gold rush areas nga na nakita na karon na adtuan sa mga katawhan sa mga small scale miners. Pero sigurado kung based sa estimated reserve karon ni aning pila ka millions, daghang pag ang area sa Compostela Valley nga wala pa din madiskubrihi diin adunay dakong deposito ni ining mga mineral. Tungod sa maayong dagan sa negosyo sa mina sa Combal, nakadala kinig maayong epekto sa panudlanan sa probinsya. In terms sa mining fees and charges nga na-accrue karon sa Compostela Valley for how many years? Gikan sa 2008 up to 2015. Aduna tay 98 more than 98 million na generate karon in terms ani mga fees and charges. So kini nga 2019 naman ta karon, so midagan pa gini sa karon sir pool og more than 100 million, no, for that 2008 to 2019. Giangkon sa Penro Combal nga dakog kabahin sa maong pag-increase sa ilang collection sa income sa mina mao ang Apex Mining. Sa unang bahin nining dokumentaryo, nasulti ng daan nga sukad 2008 ngadto 2018 ang Apex naka-contribute na sa probinsya og 48 million pesos. Gawas sa taxes, mituman pud ba kaha ang Apex sa ubang regulasyon nga nahisgutan sa Responsible Mining Act? Sa among yung close monitoring, responsable gipud ang Apex Mining. Kay kini nga composite team karon sir is kuan man ni nagkadayan ning ahensya karon sa gobyerno, dili po na pwede nga imong tapin-an karon kung galing adunay mga violation karon gi-commit karon ang Apex Mining. Gali mismo ang kanang water monitoring nato, kanang sa ilahang mga planta, kanang sa ilahang tunnel nila, ventilations diya, bisag mga abog, no? Kanang mga areas nga adunay dapat karon ipang-reprap karon nila nga dapat ginahimo na karon sa Apex Mining Company, which I believe nga ang company is a responsive mining company. Gipasigarbo sa Apex nga sukad si Dr. Walter Brown ang nagpadagan sa Apex Mining, mi asenso ang minahan ug damay niini. Ang mga tawo nagtrabaho dinhi, ingon man ang komunidad. Diin himutang ang Apex Mining. Dihang nag-full blast sa operation ng Apex Mining, daghang small-scale miners ang naapektuhan sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Kinitungod, gibawalan na sa Apex ang small-scale miners nga mumina sa yutang lakip sa MPSA area sa Apex. Tungod, delikado kini para kanila. Pero ang nakaayo, wala sila gipasagdahan sa dakong minahan. Kaya na-desisyon na namin dito sa company na ipahinto natin ito. Kasi kahit hanap buhay ito nila, ipahinto. Kasi that's very unsafe naman sa trabaho nila at ang environment natin masisira din. So, pero pina-stop natin sila with the help sa company na pinatrabaho din. Pinapasok sila dito. Inabsorb sila sa company. May kabat sa 200 ang unang nakatrabaho sa Apex ng mga small-scale miners. Hangtod nga nanaghan sila ngadto sa 300 kapin. Ang nakaayo, tungod ang mga non-Apex mining workers ibabaw sa yuta. Lakip dinhi ang ilang mga sakop sa pamilya. Gimugna ang Maria Social General Services Incorporated kon MSGSI. Pipila sa mga ginatrabaho nila mao ang pagpang-riprap sa sapa, pagpanghinlo sa kalsada, paghimog hollow blocks para sa mga gitukod nga building sa Apex, ingon man pagpanahi sa ventilation tube sa tunnel ug uniforme sa mga trabahante. Nasayra namong mas lawom ang pagtabang nga ginahimo sa Apex ngadto sa komunidad. Nahisakop kini sa Social Development and Management Program kon SDMP nga nakalatid sa balaod sa pagmina sa nasod. Sa budget na ang Apex para sa Social Development and Management Program, 75% niini padulong sa development sa host of neighboring communities kon DHNC. 15% padulong sa information drive, labot kalambuang hatod sa mining industry. Og 10% niini padulong sa development sa mining technology and geohazards.
Ilawom sa DHNC, gitutukan sa Apex Community Relations ang health, education, livelihood, public infra, o socio-cultural and religious aspects sa mga komunidad di nahimutang ang mining operation sa Apex. Niadtong 2017 lamang, nakabuo ang Apex og 46.7 million pesos para sa SDMP. Pag-formulate na to naadunag yung konsultasyon sa ato ang mga host o neighboring barangays, no, including ang province, including ang municipal level, kay dili man pwedeng magkompetisyon ang ato ang mga project sa company o sa barangay o sa province, dapat coordinated, no. So naagyoy prioritization, align pud ni sa ilahang development plan. Usa sa mga kusog bisitahon sa mga turista ang mainit hot spring dinhi sa Mako. Kaniadto, wala kaayo kini na plastar. Apan sa diyang misugod og tabang Apex Mining kanila, mas nahimong komportable ang mga bisita dinhi. Rason, nga mas nadani ang ubang bisita nga wala pa kaduaw. Og ang nakaanhi na nagsigi nagbalik-balik. Kabahin sa barangay mainit ang hot spring. Apan kay lagi silingan man kini sa barangay di nahimutang ang Apex Mining, gitagaan usab silang assistance. Ang Apex naghatag sila og budget nga 1 million nga gihatag diri sa hot spring. Gani na sila livelihood mao ni ang ato ang building, mga CRs ilisan sa ato ang mga bisita ug aduna pud sila livelihood nga gihatag. Mao na ang gihatag nila dira sa Makuwa Association. Sama sa ato ang catering services o sa ato ang massage organization. So dako kay sila og natabang kay gihatagan gyud nila og mga gamit aron makasugod og panginabuhi ang ato ang mga katawhan. Kinsay magdahom nga ang Apex Mining nga naga-harvest gayod og bulawan matag adlaw, makaani usab daay sila og mga kakao. Kini tungod mi-extend sila silang operasyon sa mga tao sa ilang palibot. Especially din sa kung gikahimutangan karon nga New Leyte, Barangay New Leyte, Mako, Compostela Valley Province. Part sa ilang yuta dinhi giminahan sa Apex. Por iso, naghatag sila og mga punuan sa kakao. Busa ni mga tungura pinaagi sa na porma nila nga asosasyon sa mga mag-uuma, makapauga na sila og 1,000 kilos ka mga liso sa kakao. Gawas sa mga seedling sa kakao, mibubo usab og salapi ang Apex para sa kamugnaan sa solar dryer, ingon man fermentation box dinhi sa New Leyte Cocoa Coffee Farmers Producers Association sa Barangay New Leyte. Sa pagkakaroon, namalit na mi og kanang basa nga kakao. So kung naiinit o mag-ulan, bisan kung mag-init or mag-ulan, makabulad mi sir tungod kay solar dryer man siya. Pinaagi sa duha ka solar dryer, mas mapadaghan na ang ilang mapauga nga mga liso. Busa, mas mainganyo na karon ang mga mag-uuma nga dugangan ang kugi sa pagpananom o pag-atiman sa ilang punuan sa kakao. Gawas sa kakao, nahatagan usab silang seedlings sa kape o rubber. Ug ang yutang gitarukan sa ilang nursery, mismong ang Apex ang nagpalit. Kilid lamang sa Lake Leonard na himutang ang nursery sa maong asosasyon. Busa, malantaw usab dinhi ang cottages nga gihatag usab sa Apex Mining. Kini aron mas mulambo usab ang turismo sa barangay. Pinaagi nining mga cottage, pwede nang matulugan ang Lake Leonard. Apan,
Kabahin usab ang Apex sa pagpalabong sa mga punuan sa kahoy kilid sa lawa. Daghang mahogany trees usab ang ilang gipatubo dinhi, uban sa tabang sa barangay LGU sa New Leyte. Napahiluna na og tarong ang mga kanhi residente sa danger zone sa barangay Masara. Di inahimutang ang opisina sa Apex Mining. Busa, naka-avail sila sa pabahay program sa maong kumpanya. Aron maabagan sila sa daling pagbalhin, nagbuhat og housing units ang Apex Mining sa barangay Elizalde. Dili lamang kaayo-layo sa barangay Masara. Gihimo gayud nila kining komunidad aron ang pagbalhin sa mga apektadong residente mamahimong sayon na lamang. Diin, magbinulan na lamang silang bayad og 1,200 pesos sa puy-an nilang balay. Usa sa mga naka-avail niini mao si Ate Luz Yoga. Ay kana gyud among dakong papasalamat sa Apex nga giani ang kahimtang namo diri nga giayo mi nila pagtatar bahin sa among panimalay, pagpuyo namo, bahin sa relocation jud nga area. Tulay man diri sa amok nindot among gipuy-an safety me. Malipay juga sir, magtanaw sir kay ang konsepto lang sa partition sa mga kwarto aduna gyud privacy pod sa mga ginikanan. Dili sila mag-ipon og tulog sa ilahang mga anak. Doon na yung privacy nga ilahang makuan yun. No, unya kumpleto na, no? Igo na lang sila moadto didto, unya mupuyo. Wala na sila gikinahanglan pang kuanon. Aron sila mga Katolikong residente, may komportableng simbahan nga kapasilungan. Migasto usab ang Apex Mining sa pagpatukod sa konkretong simbahan sa Elizalde. Palaran ang magkauban sa trabaho nga sila Urlan Escabosa, 22 anyos, o June Ray Ferin, 23 anyos. Tungod, human sila gipa-eskwela sa Apex sa Cebu City sa kursong electromechanics. Sulod sa 3 ka tuig, gi-absorb usab sila isip trabahante nga na-assign sa Electrical Installation and Maintenance Division sa buhatan sa Apex. Nakasulti gyud sila nga dakong income ang ilang nadala sa pamilya human makatrabaho. Karon sir kay kuan yun ay 10,800 per month. Then napa siya plus nga kuan rice allowance nga 1,500 per month. 1,500 per month. Sa una tong pang-placer ka lang. Mayroon kayo nga adlaw na utam sobra gatos na sintos usahay wala kay walay sulod ang balas. Labaw sa tanan. Nahulma usab ang ilang personalidad. Ingon man kinaiya dihang nag-eskwela pa. Butang nga gidala nila hangtod sa ilang trabahuan. Nalipay sila nga natutukan usab ang ilang pagkatao ug dili lang ang kahanas sa technical work. Sa una akong mga una lang sa una eskwela man dula lang. Para wala gani ko sa ambisyon sa kinabuhi. Karon na kuan nga nakatabang ako sa ginikanan. Gusto ko gid ako nga mas matabangan pa sila. Pagka religious nga kuan tao. Sa pag ila sa atong Ginoo manang na change sa mga dito. Mas nalambo pa jud ang pagtuod sa Ginoo. Sa tanang nahisgutan, usa lamang ang klaro. Dunay pag-uswag. Tungod sa panalaping na ginansya, nagamit o gitabang. Tungod, may metallic mineral nga nakalot gikan sa kayutaan sa Mako, nga kabahin sa probinsya sa Compostela Valley. Kini ang Bulawan. Makita nga dakong ebidensya ang Apex labot maayong resulta sa Bulawan sa tibuok probinsya sa Combal. Busa para nila mahinungdanon nga mabunyagan sa saktong pangalan ang ilang lalawigan. Tungod para nila ang ilang lalawigan nga gisiak kaniadto gikan sa Undivided Davao del Norte pinaaga sa Republic Act No. 8470 nga pinirmahan ni kanhi Presidente Fidel V. Ramos niadtong January 30, 1998. Labaw pa kaysa usa
ka valley. Kini giputos sa daghang oro. Busa para nila sila usa ka Davao de Oro. Yung Davao de Oro, ano siya, it fits to the resources na nandito. Ang oro, so nag-stand sa mga ores, so angayan yung kayo or nahaom, no, nga Davao de Oro yun, kini nga portion. Ito yung padato sa Tagum, ha? Kinahanglan na gyud ilista ng Compostela Valley ug Davao de Oro aron ma-promote nato ang atong panginabuhi diri mao ang Bulawan. De Oro means gold, so and the area is really rich in gold. So I think it's a good preposition, and we will be very proud to have the name Davao de Oro. Nabilong manggod siya diri nga area nga pamulawanan. Dapat Kung muhimo siyang Davao de Oro, okay ra. Kini nga deposito sa ako na ginakaingon nimo sa unahan nga kung baliskubre kini makahimo kini nga usa sa engine for economic growth and stability karon sa Compostela Valley. In terms of economic stability and economic growth, kini usa ni sa maka-counter karon sa poverty karon sa atong mga katawhan, makahatag og daghang trabaho karon, and then maka-attract og mga national and international investors, and automatic makahatag og dakong panuglanan karon sa local government og sa kilatibukan sa Pilipinas. Og last sir, makahatag kini og dakong reserve sa gold sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So Sir Paul, okay gyud ako nga ang Compostela Valley mamahimong Davao de Oro. Dapat sa plebisito butaran gyud nato ang yes to Davao de Oro. Para nila nga mga kumbalenyo, mas daghang kabuntagon pa ang mudan-ag kanila kung sila ipangalan sa kung asa sila na ilhan. Tungod para nila ang saktong pangalan, dignidad, tatak, panalangin, grasya, ug kahayag. iDocu is one with Combal in renaming the province to Davao de Oro. Friends, thank you for watching this story. To the God who gives us the natural resources in the land, be all the glory, the honor, and the praise. Please like my Facebook page. Please subscribe to my YouTube channel. And please send us a message on the email address flashed on your screen. This is John Paul Siniel. We listen, we tell, we inspire. This is iDocu.